Kahapon po, the PNP received a copy of the order directing the PNP to transfer and turn over the custody of Alice Guo and 14 others. At ito po yung kaso na qualified human trafficking. This is a non-bailable offense po. May utos po ngayon ang RTC Pasig po para ilipat po si Alice Guo sa Pasig female dormitory po. Na yung mga kasong non-bailable po, yun po yung ating ipapriority because we don't want to run the risk na makapag-bail sila at mawala na naman po. So we received some information to the possible whereabouts of Attorney Harry Roque. Kahapon po natin na-receive itong order po ng Pasig. So most likely, katulad ng ginawa po natin doon sa mga kasamahan po ni Kibuloy after their hearing po doon sa Pasig, ay binalik muna natin sila dito para makuha po yung mga gamit. And dumaan po sa proseso. Kailangan din po kasi nga magsagawa ng mga medical examination, physical examination ng PNP prior turnover po. So ganun din po ang magiging procedure po dito kay Alice Guo bago natin siya i-transfer sa Pasig, probably today po yan. Ma'am, pardon me ignorance po. Kunwari po ang commitment order ng Valenzuela RTC is taliwas doon sa commitment order ng Pasig RTC. Ano mga yan? We have to give priority po doon sa kaso na non-bailable po. Pwede naman po siyang mag-bail po doon po sa kaso niya. In fact, she can do that pag nandun na po siya sa Valenzuela ngayon. But again, nauna pong mag-issue po ng commitment order ang Pasig. Yes po, kung maalala niyo po, ganyan din po yung naging case ni na Apollo Kibuloy and 5 others po na kung saan nag-issue ang Quezon City, nag-issue din po ang Pasig. Then we have to take cognizance of the fact na yung mga kasong non-bailable po, yun po yung ating ipapriority because we don't want to run the risk na makapag-bail sila at mawala na naman po. At in fact, dito sa case po ni Alice Guo, nauna pong mag-issue ng commitment order ang Pasig RTC. So yun po yung maghuhul po. So every time na magkakaroon ng hearing sa Senate or sa court ko, paano ang sistema? Ang Congress and Senate po has to request the courts po. Palagi po yan, regardless kung saan po sila nakadetine, whether sa PNP or sa BJMP, they have to course through the courts and the courts will issue orders directing kung sino man po ang unit na may custody po sa mga individual po na ito para dalhin po sila at i-transport papunta at pabalik po ng jail. So, ma'am, kung kailangan nyo pumarap sa Senate or Congress? Jail, Pasig jail na po ang magdadala sa kanya. Hindi na po ang PNP kasi wala na po siya sa custody natin. So wala rin po na issue mag-provide ng security na? Kung kinakailangan po na mag-provide po ng additional personnel augmentation po sa BJMP and we are ready to do that. And nangyayari naman po before yan, nagre-request po ng BJMP ng police assistance pag may transport po ng mga high-profile individuals po. Ma'am, nare-request ba yung kampo ni Mayor Alice ng motion to reconsideration dahil kinetret daw po sa buhay? Wala pa akong alam with respect dyan sa motion for reconsideration because remember, this is the first time na haharap po siya sa korte and we don't want to preempt po kung ano yung mangyayari po sa proceeding mamaya po. Pero ba mas the PNP verified yung dati na nang sinasabi meron siyang banta sa 2-5? Ongoing pa rin po yung validation but we are not at liberty to reveal kung ano po yung update po dyan so as not to complicate kung ano po itong mga investigation na sinasagawa po natin. But then again, there is an issue or there is an order issued by the RTC Pasig. We have to honor and follow this order po. Kung magpo-file po sila ng motion for reconsideration unless and until the court will issue a subsequent order holding in abeyance po yung transfer niya po sa Pasig RTC. Ito po yung susundin po natin. Mailipat po siya sa Pasig City Jail po. Noong dun sa isang nagmarap siya sa Senate, sinabi niya na kilala naman niya, alam naman niya sa nanggaling yung threat niya, yung threat sa buhay niya. May binigay ba siya with regards to that? Ang sinasabi po niya ay, if I remember it right, I was also monitoring po the hearing, ay mga foreigner. And itong mga foreigner po na ito ay sinasabi pa rin niya na wala naman dito sa Pilipinas. So, for consideration ng threat assessment, so wala dito yung nagte-threat po sa kanya. But then again, sabi nga natin, kung ito ay
ifa-file nila formally sa courts to request for her continued stay dito sa PNP, then we will have to respect po kung ano magiging decision po ng korte po. What we confirmed sa inyo po ay yes, meron po tayong individual na hawak po ngayon na sinasabi na siya ay dating miyembro di umano ng Angel of Death at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit para sa personal na interest ni Apollo Kibuloy at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima. Di umano, again, these are all allegation at hahayaan natin ang korte ang magdesisyon kung ito ba ay may mga basehan tayo na isasubmit sa korte. But yes, meron pong individual na may mga ipinahayag po na mga information na that would somehow collaborate yung mga ibinigay na testimonya nitong mga biktima at sinasabi nga siya, may mga specific na cases siyang ibinigay but sa ngayon hindi mo na po pwede nating maibigay. Unang-una, so as to protect his security and of course yung safety ng kanyang pamilya. Resulta na po ba yung pinaka-verify ng Davao City Police Office sa FEO ng mga alleged? I don't have the official copy of the verification made by Pro11 with respect doon sa mga names na isinabmit nila sa FEO for purposes of determining kung ito bang mga pangalan na sinasabi ng mga miyembro ng Angels of Death ay may mga hawak o at least may mga hawak siya at nakaregister na mga barrel under their name po. But initially, ang sinasabi po ay based sa initial verification, some of the names ay mayroong mga barel na nakarehistro under their names po. At yan po yung i-verify natin. In the absence of the official report po na hawak natin, I cannot confirm kung ilan o sino-sino dito yung sinasabing may mga pag-aaring baril po. Ilan po ang hawak ngayon ng pulisya na nagpakilala ng dating miyembro? As of now po, yung kausap po ngayon ng ating mga operatives po at ating mga investigador ay may isa po. However, may mga binanggit po siya na mga kasamahan niya, di umano na natatakot lang to come out in the open. So nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at makaharap natin na face-to-face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating sa PNP. Can we say, ma'am, na yung taong yun verified na ng PNP na dating member talaga or nasa process pa kayo ng verification? Well, we have to vet at validate and verified kung itong tao na ito ay talagang miyembro ng KOJC. Kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na nagpapakilala. But based sa kanyang revelations at may mga nagpatotoo na itong tao na ito ay talagang dating miyembro. At siya mismo, kino-confirm niya, he was part of this group na ginamit para harasin at mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano ni Apollo Kibuloy. Nasa listahan siya. Di ba may hawak ng listahan? I don't have the copy ng listahan but again, we don't want to give the names yet for now. I hope you understand na takot din to, apprehensive din siya. Ay hindi ko pa kasi nakita yung official na sinasabi ninyo na pinadala sa FEO po. Alam mo, kausap ko po si General Torre kanina before po sa inyo humarap ay kinonfirm niya na may hawak na po ang PNP na individual at meron pa sila ngayon na haharapin ng mga individual pa na magko-corroborate dito sa statement na ibinigay nitong individual na hawak ngayon ng PNP. Ma'am, sa isang interview, mga victims daw ng mga babae pastorals, inaalok din sa ilang mga kaibigan ni Kibuloy. Tapos minention pa si former President Rodrigo Duterte. Hindi rin bang anggulo na inimbestigahan ng PNP? Lahat po yan, sir, ay iimbestigahan po natin. Ang nangyayari po kasi ngayon, magmula po ng mahuli po si Apollo Kibuloy ay marami na pong lumalapit sa atin at patuloy yung ating panawagan na kung sino pa ang mga individual na mayroon pong information at nalalaman
sa mga illegal activities di umano na nangyayari diyan sa loob po ng KOJC compound, particularly yung mga nabiktima di umano ni Apollo Cubuloy at mga ginamit na mga tao para manakit or mangharas dito sa mga posibleng lumalapit sa atin. Patuloy po yung ating apela, huwag po kayong matakot at tutulungan po kayo, hindi lamang po ng PNP kundi yung buong sanghay po ng ating gobyerno ay handa po kayong tulungan at proteksyonan po. Pero ito sinasabing mga allegedly na kinabang na friends ni Kibuloy doon sa mga babae. Ano parang nabutan nila ma'am dito sa investigation natin? Well, kung totoo man po ito, ay gusto natin kuhanin yung official na sworn statement nitong mga nagpahayag kasi sabi nga natin, iba yung allegation, iba naman yung i-convert natin itong mga allegations na ito into a sworn statement for purposes of supporting kung ano man po yung mga po pwedeng isampa nating kaso dito kasi this is a very serious allegation at kailangan natin at sinasabi nga nitong individual na to na mismong mga biktima na ipinasa di umano sa mga kilalang personalidad ang kailangan nating kuhanan ng statement kasi kung yung individual na nagsasabing sa kanya lang sinabi, that would somehow baka hearsay pa lamang. Pero yung sinasabi niya na mayroong mismong mga biktima na nagsasabi na sila mismo yung ipinasa o inoffer dito sa mga partikular na tao po na ito ay we are now in the process of documenting all these allegations and revelations po. At nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. Ma'am, reacts lang po sa sinabi ni former PNP Chief Azurinjo po yung parting statement. Parang meron mali doon sa statement ni Chief PNP to investigate the 24 former Chief PNP. Why investigate these 24 former CPNP when POGO only started and legalized during Dut's time? I think the PNP should immediately rectify their sweeping statement to be fair to this former Chief PNP. Remember, sir, nung magsalita, sir, si General Villanueva, very sweeping yung statement niya at lahat ng former Chief PNP ay apektado po dito kasi hindi naman po niya sinabi na yung former Chief PNP na ito ay nag-serve during the time po ng present administration and even previous one. So sabi nga natin, that was really, the statement was really unfair for those 24 living former Chief PNP. So we will not be limiting our investigation dito lang po sa mga Chief PNP na nag-serve during the time ni dating Pangulong Duterte o even sa current administration kasi ganun po ka-sweeping yung sinabi ni General Villanueva, and in fact the CIDG already got in touch with him and I understand in the coming days po ay magkakaroon po ng official na pagpupulong po para linawin kung ano po yung naging statement po niya kasi very sweeping sinasabi nga po niya rumors lang po ito, but again rumors has no evidentiary value kapag hindi po ito na substantiate via sworn statement or even other evidence po. But again, we respect po yung sinasabi po ng ating dating Chief PNP, but on the part of the PNP we really cannot limit to former Chief PNPs that served during the height of the POGO because again, lahat po sila apektado Ito pong 24 na living Chief PNPs and again, it would be unfair kung hindi natin lilinisin ng mga pangalan po nila and like we said yesterday, they are in the best position to defend themselves at hindi po ang PNP ang magde-depend po sa kanila kasi these are all capable senior officer and they can readily defend themselves po. But on the part of the PNP, yung ating pong investigation would at least this is our way of really determining sino ba talaga ang may sala para linisin din natin yung mga pangalan ng lahat ng mga Chief PNPs na sinasabi kasi walang pangalan, walang duration, kailan ito nag-serve as Chief PNP. So every senior officer nag-serve as Chief PNP, they're all suspects. So also unfair din sa kanila at sabi nga ng ating Chief PNP, we are not happy. Hindi happy yung PNP in the sense na hindi lang yung integrity na erode yung trust and confidence ng mga kababayan natin after hearing na possibly isang former Chief PNP dip his fingers diyan po sa POGO po, claiming na
na tumulong sa pagtakas, and worse ay receiving monthly payola. So if this is there is a tinge of truth dito sa sinasabi niyang chismis, ay this will not only affect the PNP, but this is also a cause of security, national security. Just can imagine a former chief PNP dipping his hands in Pogo. So hindi po pwedeng ipagwalang bahala ito ng PNP. May meeting po yung CIDG and Villanueva. I understand there's already communication made between the CIDG and PAGCOR, particularly General Villanueva po. So far, may impact na kay General Villanueva? May binanggit ba siyang pangalan or parang magsiset pa lang ng meeting next week? I understand, sir, there's already a meeting set up between the PNP, CIDG, and the camp or the PAGCOR, particularly General Villanueva. But as to the specifics, I don't have it po. Sakaling mapatunayan nyo, for example, what will happen to Villanueva? Well, we don't want to preempt what will happen if General Villanueva cannot substantiate his revelation. Although sinasabi nga niya, he's very vocal nung sinasabi niya, these are all rumors, ito yung naririnig sa intelligence community. But as senior officer, as a former official of ISAP, he should have known better na at least yun lang naman yung stand ng PNP na if these are only raw information, this should not have been shared in public without backing up his claim po. Kaya nga unfair nga po dito sa 24 former mga chief PNPs na nag-serve, because all of them will be dragged into this issue po. Not only those serving prior sa ating current chief PNP and even do sa previous administration. So lahat na nag-serve ng former chief PNP is a suspect in this issue po. Posible po ba siyang sampahan ng reklamo ng PNP pag hindi totoo yun? Or Pinag-aaralan po yan ng ating mga PNP lawyers if we could initiate a complaint against him po. Pero di ba, pag ang statement is sinabi sa Congress, it's a privilege communication. So all those things will be considered kung siya ba ay nabigyan ng immunity. Again, we have to stress one thing po. Let us not shoot the messenger. Baka naman po kaya niyang i-back up po itong kanyang mga statements. So open po ang PNP. Like we said nga po, ang sinasabi ng PNP, yes, we are not happy because na-drag yung buong organization. But at the same time, we are open to collaborate with PAGCOR and assess and ask from him. Baka naman merong pinagbabasehan ito. So sama-sama nating i-detalye, sama-sama nating imbestigahan ito. And if we will establish enough proof that would stand the scrutiny of the court, then the PNP is willing to file a complaint against anyone, even if it means filing a case against a active or even retired PNP officer. Former presidential spokesman, Harry Roque. Kamusta yung manan sa kanya? And are we, may indication na ba na are we closing in kung saan sa location? Without giving specifics, we received some information to the possible whereabouts of Attorney Harry Roque, but we really cannot tell kung saan po yan because baka it might hamper doon sa efforts po natin. And lahat po ng information po na nare-receive po ng PNP is being coordinated po sa Congress Sergeant at Arms, because remember, they were the ones who should be implementing this arrest order. Ang PNP lang po will be limited in providing security. But just the same, ang PNP po ay tumutulong na rin po sa pag-validate ng information on the possible whereabouts po of Attorney Harry Roque. And we keep on appealing to him to respect this process. Anyway, he's a lawyer. Alam naman po niya yung kanyang mga legal remedies. He can question the jurisdiction of the Congress, and he even questioned how the proceeding is being conducted by the Congress. But then again, at the end of the day, he is a lawyer. He should know that nobody is above the law, and we should respect these court processes and even processes na ilalabas po ng Congress po natin. Ma'am, as per CIDG yesterday, may lead na daw po. Kung saan yung lead na yun? It is being validated po. Yun po yung sinasabi ko kanina na there are informations coming in na that should be vetted and validated at without giving too much details po kasi for sure baka nag-monitor din po siya mismo or yung ibang mga kakilala niya. And we also would like to remind dun sa mga nakakakilala at posibleng nagkakanlong at tumutulong kay Harry Roque, they may be facing criminal charges once proven na alam nilang pinaghahanap na po si Attorney Roque, and yet they are providing aid
to evade this process po. Ma'am, habol ko lang. Mayor Jed Mabilog sa hearing kahapon. PNP Western Visayas, Director Bernardo Diaz, and SPO4 Arthur Narsolis, bagman daw di umano ni Garna sa Cebu dati. Can you confirm this information? First time kong narinig po itong mga revelation kahapon at makikipag-ugnayan po ang PNP. Again, lahat po ng lumalabas na information ngayon are all subject for validation and verification. So itong mga nagsasalita po, ito pong si dating mayor ng Mayor Jed Mabilog, pati na po yung dating mayor po na si Mayor Osmeña po, ay makikipag-ugnayan po ang PNP po to shed light on this issue. At kung meron pong mga ebidensya, then again, lagi ang sinasabi ng PNP, wala tayong titignan na kulay, wala tayong titignan na affiliation dito, at we will remain apolitical, unbiased sa mga desisyon na gagawin po natin in the coming days, lalong-lalo na po yung mga individual na maaaring sampahan po ng kaso.